marami nga nang napagtagumpay ng bundok sa buhay. Amen? Kinakaya pa, no? At ang pagtatagumpay niya because we have faith. And hindi naman maaalis po ang mga bundok sa buhay natin eh. Talaga yung mga challenges, yung mga pwede nating pagdaanan pa ay nariyan pa. But this month, our focus is to experience and to release the power within us. So pag-uusapan po natin this month is all about power. Sabihin natin, power. Ay, parang hindi mga kumain, parang walang power. Ulitin natin, power. O, laksa-laksa natin. 1, 2, 3, go! Talaga mahinhin pa rin kayo. Okay, 1, 2, 3, go! Ayun, power. Di ba pag nagpapasayaw, power, energy. Okay, alam niyo po ba, pag kayo na nakakapag-browse po, nakakapag-scroll, no, sa Facebook, no, talagang pinag-uusapan ngayon ay magkakaroon doon ng energy lockdown, mga power, ganon. But you know, napakagaling ng Panginoon, the J1 Church ay tatapatan ang ganyang issues dahil naniniwala po ako, ang ating po pag-uusapang series ngayon ay ang matinding kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Kung nagkakaubusan ng energy, ng mga oil o anuman, dapat ang power ni Lord ay hindi nauubos sa atin. Amen? So, ang dami pong nangyari for this past days, no? Ang dami pong, sino po nakapahinga na ang haba ng bakasyon, guys? Ano po bang ginagawa natin sa house? Ang dami nating bakasyon. Kayo po ay bakasyon dito? Tagalog-Banay po talaga kayo? Wow! Hello! Yan. So, di ba? Ang dami po, no? And nakakatuwa po yung kilos ng Panginoon. Bakit? Alam ko po ang mga anak ng Diyos na kaharap ko din hindi na namamatay ang Diyos nila. Parang po kayo po ang kailangan buhayin. Okay. Sino po dito yung alam niya, ang Diyos niya hindi namamatay? Namatay isang beses pero hindi na kailanman. Tingnan mo yung katabi mo, habang buhay yan. Buhay. Okay? So, pag dumarating ang mahal na araw, ang dami pong inaalala, no? Ang daming pinaniniwalaan. But you know, alam ko po bawat isa sa atin, we know in the Bible, isang beses lang namatay si Jesus, tapos na yon. 3 araw na buhay na mag-uli at hanggang ngayon buhay. Nabuhay. Amen? Kaya nga po, this month we will talk about the power that works within us. Kasi, wala na nung namatay si Jesus Christ sa buhay na mag-uli, may i-release at tinanggap tayong kapangyarihan na we need to release sa napakaraming tao. Ano po, sabi ng iba, kapag daw Biyernes Santo o kapag araw ng kamatayan, yung ganitong araw, wag daw ikaw maggagayat, baka daw ikaw ay masugatan na hindi na daw gagaling. Di ba? Huwag kang maliligo. O sino naligo? Mawawala daw ang agimat, guys. Mawala yung power ng agimat. Okay. Nako, iba ang agimat na lumabas nung hindi naligo. Okay? Maraming panata, no? But you know, Jesus Christ who died on the cross, when we receive the salvation in our hearts, good news, hindi na siya namatay at hanggang ngayon, ang power ay nasa iyo na. Amen? Amen po ba? Sabi ng iba, kapag hindi nila ginawa ang kanilang panata, mawawala ang kanilang, yung bagay na matatanggap nila sa kanilang panata. But I tell you, when you accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, nung tinanggap at workout natin every day, alam niyo po ba na ang power ni Lord ay hindi nawawala sa atin? Ulitin natin, power. Amen. Sabi sa Ephesians 3:20, basahin ko po sa NLT version, sabi doon, Ephesians 3 verse 20, sabi doon, For we 3:20, Ephesians. Now, O glory to God, sabi po sa NIV, now to Him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to His power that is at work
within us. Sabi po doon, now to Him who is able, sabi natin able. Sabi, able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to His power that is and work within us. Sabi sa Pinoy version, ngayon, para sa Diyos, na kayang gawin sa atin ang higit pa sa hinihingi o iniisip natin dahil sa kapangyarihan niya na nasa atin, na kumikilos sa atin. The Lord bless His word. Grabe po, no? Yung sinabi dito na higit pa sa ating hinihiling, higit pa sa ating iniisip, ang kayang gawin ng power ni Lord. Ito ang good news. Yung power ni Lord, when He died on the cross, it is released to you. Ibinigay na sa'yo within us. Grabe. Kaya alam niyo po ba, yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, kung aalalahanin po natin, katagal-tagal na, kailanman ay hindi na i-expire. Ano ho? Di ba pag namatayan ka, siguro mga 10 taon ay naaalala mo pa. Pero mauisa mo, baka makapag-asawa ka na uli. Ay, 10 years, 5 years pa lang eh. Yung tipong, pero si Jesus Christ, ang tagal na nang namatay. Until now, pag pinag-usapan, napaka-power, ano? Tama ba? Tama? Parang ako lang pala ang may tama. Tama. Pag pinag-usapan yung cross, grabe, ano, ang lakas ng rema ng pagkamatay ni Jesus sa cross. Bakit? Powerful talaga siya. Sabi, pag we will talk about the power that works at the cross, ang kapangyarihan ng cross na kumikilos. 1 Corinthians 1:18, sabi sa NLT, sabi doon, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, sabi doon, the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved, now it is the very power of God. Grabe po. Sabi doon, the message of the cross is foolish to those who are headed by destruction. But we who are being saved, taas ang kamay, ligtas siya. Iniligtas siya. Tinanggap si Jesus. Sabi doon, being saved, now it is the very power of God. Sabi po sa Pinoy version, para sa mga naliligaw, para sa mga taong hindi kumilala at tinanggap si Jesus, walang kwenta ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. Pero sa atin na mga niligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Grabe, no? The Lord bless His word. Grabe ang sinabi po dito. Lahat daw po nang hindi tumanggap kay Jesus at naliligaw ng landas, ay walang pakialam at walang say kung ano ang ginawa ni Lord Jesus Christ sa cross. Pero yung mga taong na-save, iniligtas, tayong mga tumanggap kay Jesus, yun daw po ginawa ng Panginoon sa cross ay kapangyarihan. Kaya good news. Ay, mas malakas yung boses nila. Kaya napaka-importante na ngayon naintindihan mo, may tinanggap kang Jesus, the power is in you. Amen. What is the power of the cross? Ano po ba ang kapangyarihan ng cross? You know, there's a lot of benefits of the cross. Ang dami pong benepisyo sa cross. At truly kapag ang benepisyo ng cross ay natanggap mo, grabe po. Sabi nung iba, tama namang lagi dapat inaalala, hindi lang kapag mahal na araw, yung ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Bakit? Napaka-powerful po ng pagkamatay ni Jesus sa cross. Akala ni Satanas, nung siya ipapako na si Jesus Christ sa cross, yun na ang kanyang pagkapanalo. Nagkamali siya. Yun ang way para tayo'y manalo. Amen? And dito sinabi dito, sa ating naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. There's a power sa cross. May kapangyarihan po sa cross. You remember, no, nung di pa natin nakikilala ang Panginoon, di ba? Kapag nanonood tayo sa, lalo na yung Regal film, di ba? Yung mga, may mga multo-multo. Ano ang panakot? Ano ang panakot? Cross. Sa bahay natin nung unang panahon, kapag ikinasa linang, lahat ng bintana ay may
cross. Tama po ba? Kasi sabi daw, pag may cross, ay hindi daw lalapit ang mga aswang. Lalo na pag buntis. Di ba? Sabi nung iba, di ba? Kasi kahit mali yung pananaw at paniniwala, pero totoo na ang makapangyarihan po ang cross. May kausap po ako. At balikan po natin, ano ang ginawa ng Panginoon sa cross? 39 na palo. Amen? Nilagyan ng koronang tinik, pinagbuhat ng napakabigat. After noon, maraming kumukuha pero hindi binigay ni Jesus Christ. Hanggang doon sa bundok, 3 pakok, 2 sa kamay, 1 sa paa. At hindi pa nakontento ang mga sundalo, Romano. Sinibat pa sa tagiliran hanggang mawasak ang puso niya nang mabuo ang puso mo. Binuhat ang cross na napakabigat para yung bigat ng buhay mo ay mapagaan. Kahit hindi powerful ang cross. Binigyan ng koronang tinik. Bakit po? Para itong isip natin maging mabuti, tama. Binayaran lahat ni Jesus Christ sa cross. 39 na palo. Para lahat ng sakit natin, siya mismo ang magdala sa cross nang tayo ay gumaling. Nagigets niyo po? At sabi sa Biblia, those people na pinatay at binitay at ipinako sa cross ay mga taong sinumpa, mga taong makasalanan. But you know, Jesus Christ, hindi po siya makasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, sino? Tanong mo ulit, sino? O ituro mo. Ikaw. O wag tayo magturo sa iba. O hawakan mo ganito yung kamay mo. Ituro mo yung sarili mo. Ako. Tama po ba? Kung balikan natin, napaka-powerful ng cross. Kaya sabi doon, ang cross sa mga naliligaw at hindi kilala si Jesus ay walang kwenta ang mensahe ng ginawa sa cross. But those people who saved, who experience salvation, it is a power of God. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya I tell you, kung tinanggap mo si Jesus na namatay sa cross, meron ka ng power dyan within in you. Dyan sa puso mo. Hawakan mo yung katabi mo. Hawakan mo at may lalabas na power dyan. Mamaya na ko sinasabi ko sa inyo. Amen. Amen. Aba talaga si ate ay gustong hinahawakan yung ulo ni Kuya Marlon. Power, mamaya paglabas niyan, may buhok na yan. So what is the power of the cross? Una po nakita ko, ang power ng cross ay hindi limitado. Tama po ba? Ang power ng cross ay hindi limitado. Sabihin natin, hindi limitado. There's no limit to what the cross can do. Gaya po ng sinabi ko, nung namamatay pa lang si Jesus Christ, pinapako pa lang sa cross, nilalagyan ng 39 na palo, pinapalo siya. Isipin mo, natatanggap na natin ang power of healing. Hindi pa siya namamatay nun, ha? Guys, hindi pa siya namamatay nun. Pinapalo pa lang siya ng 39. Di ba? Nilalagyan pa lang ng koronang tinik. Pinapako pa lang sa cross. Isipin mo, may natatanggap na tayong kapangyarihan at benepisyo sa cross. Lalo na nung siya po ay namatay. Grabe. Nawasak, nabiyak ang curtain, nayanig ang lupa, at nakramdaman ng maraming tao na merong namatay na makapangyarihan. Hello. Alam niyo po, ang power of the cross, hindi po limitado. The cross still works and its power has no limits. Kaya kung natanggap mo kung anong ginawa ng Panginoon sa cross, hindi ka po lilimitahan nito. I tell you, maranasan mo po, patuloy na gagana at walang limitasyon ang kapangyarihan nito nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kaya alam niyo po, duman man tayo sa matinding pagsubok, kahinaan sa buhay natin, lagi niyo pong tatandaan, if the power of God is in you, when you always remember the benefits of the cross, the power of the cross, I tell you, may lalabas na kapangyarihan dyan sa puso. Bakit? Mayroon na nagbayad para matanggap mo ito. Pumalakpak po, alang ramdam na ramdam niya, natanggap niya po ito.
Sabi sa Ephesians, no, sabi dun sa ating team verse, now to Him is able to do immeasurable more than all we ask or imagine. Ang power po ng cross ay higit sa lahat ng iniisip natin. Amen? Sabi lang ng iba, ay hindi talaga inipinalo, nilagyan ng koronang tinik, nagbuhat. Alam niyo po ba lahat ng yun, mayroong pong benepisyo yon, may power yon. Bakit ginawa ni Jesus Christ? Tama po ba? Tama po ba? Lahat yun, yung 39 na palo, lahat yun may dahilan, may power. Na every hampas kay Jesus Christ, tinatapatan ng Panginoong Jesus lahat ng sakit at karamdaman ng tao para sila'y gumaling. Wow! Yung koronang tinik, yung pako, yung pagsibat kay Jesus Christ sa tagiliran, mayroon palang power yon. Nung nawasak ang puso ni Jesus nung siya'y sibatin sa tagiliran, halos nawasak yung puso niya. Alam niyo po ang dahilan kung bakit may power pala doon. Nawasak ang puso niya para mabuo ang puso mo. Hello? Grabe, no? Kaya sabi doon, higit pa sa ating iniisip. Higit pa, immeasurable ang ginawa ng Panginoon doon sa cross. Sabi po sa Ephesians 1:19, sabi doon, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Ano sabi po doon? Sabi doon, ipinapanalangin na malaman ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Take note, sino daw po ang dapat makaintindi ng incredible greatness of God's power? Sino daw? Yung mga taong naniniwala. Itanong mo nga sa katabi mo, naniniwala ka ba? Wow, ang sarap na maintindihan na ngayon po because the greatness of God's power, naintindihan mo bakit naniniwala ka. Sabi doon, this is the same mighty power. Sabi na, ang lakas ng kapangyarihan ito, bakit ibinigay sa atin ng Panginoon? Those people who believe. Kaya po, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon at nasa iyo si Kristo, lahat ng kapangyarihan na ginawa niya sa cross, inirelease ng matagal sa iyo. Amen? At wala itong limitasyon. Kaya napansin niyo po, every time na hindi mo kaya, every time na may mga bagay na hindi mo kayang isipin at gawin, because the power is in you, the power of God is in you, nagagawa mo. Bakit? Walang limitasyon ang kapangyarihang ginawa ng Panginoon doon sa cross. Amen? Parang ganito, humingi ka ng isang baso ng tubig kay Lord, ang ibinigay sa iyo ay isang buhos ng ulan. Ganong katindi, napaka-unlimited ng power, napaka-limitless ng power ni Lord. Amen? Mukhang kahinaan po yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Pero alam niyo po mismo, doon sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, lumabas ang pinakamalakas na power ng Diyos. Bakit? All of us here experience salvation. Lahat ng tatanggapin si Jesus ay pwedeng matanggap ang kaligtasan nung binigay niya ang buhay doon sa cross. Amen? Akala mo tapos na yung buhay mo, pero doon po sa cross, kapag naalala mo lagi ang cross, mayroong revival na gagawin ng Diyos. So the cross is proof that God can turn the worst situation into the greatest victory. Ulitin ko po, ang cross po ay pruweba na lahat ng worst situation mo sa buhay ay magiging greatest victory mo. Bakit? Immeasurable. You cannot imagine the power na kayang ibigay ng Diyos sa panahon ng mabibigat na sitwasyon ng buhay mo. Kaya sino pong masaya dito na gusto niyang ma-enjoy ang power na ibinigay ng Diyos sa Kanya? Amen? So ang kapangyarihan ng cross na kumikilos ng walang hanggan at walang limitasyon. Sabi mo ulit sa katabi mo, walang limitasyon. Amen. Kaya po, excited po ako this month na ano po, sabi ko nga po, minsan kailangan mong mag-log out sa Facebook, no? Kailangan mong mag-post ka at huwag mag-scroll na mag-scroll. Bakit? Maaaning. Bakit? Ay, wala nang oil, wala nang ganito. Ay, ganito na, magba-brown out na. Everything. Tama. Ako lang pala. Yung iba, bumili na ng maraming uling.
Bumili ng maraming bagay. Bumili ng mga noodles and everything. Di ba? Yung aking pong rep, walang laman, ice cream lang. Salamat kay Pat, bumili, nagkalaman. Talagang, nalulus na yung mind ng iba. But this time, ipaalala mo sa sarili mo, yes, we need to maging ready po. In reality, kailangan talagang mangyayari. Pero alam niyo po ba, ang hirap din kapag yung spirito mo, hindi mo alam ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kahit paanong ready mo sa reality, kapag yung spirito mo ay walang kapangyarihan ng Diyos. Kahit kumpleto ang sinaing mo at ang bigas mo. Kapag malayo ka kay Kristo, mahirap din. Tama. Talaga may kausap ako din eh. Ayan. Okay. Amen. Kaya po, habang pinaghahandaan, kung ito man ay mangyayari, dapat pinaghahandaan ang kapangyarihang dapat nasa atin, ma-release at madeklara na ito'y manatili sa ating mga buhay. Amen? So what else? What is the power of the cross? Ang power po ng cross ay nagliligtas. Nagligtas, nagbabago, nagbago ang tao. Tama? Tingnan mo uli yung katabi mo. Pag naalala mo ba yung katabi mo, sino siya noon at sino siya na ngayon? Hala. Ha? Dati ba yan ikaw, hindi ba lang mapangiti? Amen. Dati parang ano lang, di ba? Tama po ba? Yung power of the cross, grabe, siyang pwedeng nagbigay ng kaligtasan at nagbago sa atin. Sabi doon, according to His power that is at work within us. Grabe po yung ginawa ng Panginoon doon sa cross. Bakit? Siyang nagligtas at siyang nagbago sa atin. Nagbago ng ating pananaw, nagbago ng ating buhay, nagkaroon ng transformation. Hindi basta inilinis, pero binago ng Diyos. Hindi basta iniligtas, pero totally binago ng Diyos. Kaya nga po, every time na naalala natin ng cross, lagi nating i-remind sa ating sarili na hindi lang tayo iniligtas, pero tayo'y binabago din ng Diyos. Tama po ba? Bakit po? Sa lahat naman ng taong nagkasala, sa lahat ng taong makasalanan, meron bang taong mamamatay para sa taong makasalanan? Wala. Only Jesus Christ. Kaya napaka-powerful ng cross. Bakit po? Wala pa pong namamatay para sa mga taong masasama ugali. Kayo. Gusto niyong mamatay doon sa masama ang ugali. Kahit nagkakapit bahay, parang ikinag-iisip pa. Tama po ba? So talagang ako lang ang may tama. Tama po. Pero imagine niyo, walang nakakaalam ng ating mga flaws, ng ating mga kasalanan. Pero namatay si Jesus Christ sa cross, lahat ng tatagapin siya ay makakaranas ng kaligtasan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya itong Biblia, hindi natin ikinakahiyang ipangaral ang salita. Bakit? Kasi dito makikita ang kapangyarihan ng Diyos na siya nagligtas sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya tama yung sabi sa Romans 1:16, I am not ashamed sharing this word. This is the word of God. Itong salita ng Panginoon. Bakit? Ito'y kapangyarihan na nagliligtas sa mga taong sasampalataya. From Genesis to Revelation, kapag binasa mo, grabe naman pala ang kapangyarihang ginawa ng Panginoon. Amen. 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 Taas ang Biblia kung may dala. Nako, nalimutan na naman. Amen. Hello? Sabi doon, hindi natin ikinakahiya ang balita ng Diyos, ang word ni Lord. Bakit po? Dito mo mababasa kung paano ka babaguhin at kung paano mo i-maintain ang kaligtasang inihanda ng Diyos sa buhay mo. May kausap po ako. The cross changes our hearts. From fear become faith. Tama. Tama. From bondage become freedom. At mula po doon sa brokenness, patungo sa layunin sa purpose ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po, minsan lang namatay si Jesus Christ at ang lahat ng tatanggap sa Kanya ay tatanggap ng matinding pagbabago ng buhay at kaligtasan na walang tanging makapagbibigay, tanging si Jesus lamang. Sa Genesis po, sa Old Testament, kakadami ng ini-offer para ang tao ay maging pure, maging malinis. Pero alam niyo po ba, ang nagsapat lang para maligtas at matubos tayo
ay hindi yung nangyari lang sa Old Testament. Nung namatay si Jesus sa New Testament, doon nagkaroon ng matinding power ng pagtutubos na siya lang ang nag-iisang kolderong banal sa harapan ng Panginoon. Amen. So hindi lang tayo pinatawad ng Diyos nung siya po inamatay sa cross. Nagpaalala, kung dati kang ganito ang buhay, binigyan ka ng purpose ng Diyos. Amen. Kung dati kang broken, God is reminding you, when He died on the cross, na broke siya para ma-restored ka. Amen. Nung tayo po, si Jesus Christ ay namatay sa cross, dati tayo lost. Nung namatay siya sa cross, nakita natin na may halaga pala yung buhay natin. Napaka-importante po na nangyari sa cross. Yung po ay siyang nagligtas at nagpabago sa buhay natin. Amen. Yan ang power ng cross kay Jesus, ni Jesus Christ. Parang ganito po, isang malaking bahay, isang sirang bahay na hindi lang siya nalinis, pero grabe po, ni-renovate totally. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Ganun ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. God doesn't just fix you, but He transformed you when He died on the cross. Kaya yung it is finished, yung mga binanggit na salita, yung mga 7 last words, grabe yun eh. Napaka-powerful nun para magsabi sa atin na kailangan na gawin kong magbago ng buhay at magmaligtas. Bakit? Ako, namatay si Jesus para sa akin. Grabe yun oh. Tama po ba? At yung pong ginawa sa cross, hindi lang tayo finix ng Panginoon, pero binigyan tayo ng transformation ang buhay sa ating pong mga buhay. Tama po ba? The power of the cross ay isang source ng ating kaligtasan, from sins are forgiven, yung ating pong buhay na redeem, na resurrect, yung resurrection power na binigay ni Jesus Christ, yung restoration sa buhay natin. Kaya po, natutuwa po ako every day. Kapag naalala natin ang ginawa ng Panginoon sa cross, talagang maaaring hindi ka magbabago, maaaring hindi ka mag-aayos ng buhay. Bakit? Hindi siyang makasalanan, pero siya ang namatay. Andyan pa kayo? Parang ganito, si Erwin ang nagtrabaho, sa akin binigay ang sweldo. Gets nyo? Siya ang nagtrabaho, siya ang nagsumikap, pero ako ang pinasweldo. Ano sasabihin mo? Unfair! Pero hindi sinabi ni Jesus yun. When He died on the cross, tayo ang makasalanan, siya ang namatay. Binipisyo pa rin sa atin, pagtutubos pa rin sa lahat ng ating kasalanan. Wala bang palakpak para kay Jesus? The cross did not end in death. Di ba sa namatay si Jesus Christ, hindi natapos po doon. It leads to resurrection. Nabuhay. Kaya, kung ano yung patay sa buhay natin, kayang mabuhay muli. Bakit? Dahil merong matay sa cross na nabuhay na mag-uli, dala-dala ang kaligtasan at pagbabago sa buhay natin. Kaya nga po, sabi ko nga po kaninang umaga, kay sarap na maintindihan na every time naalala natin ng cross, sana lagi naiintindihan natin na baguhin natin palagi araw-araw ang buhay natin dahil may namatay, may nagsakripisyo para sa atin, para mabago at maayos ang buhay natin. Amen. Sabi po sa 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa cross. Ano pong sinabi? Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa cross upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Sa magitan ng kanyang mga sugat, gumaling kayo. Grabe po yung nai-imagine po natin, no? Na hindi niya kasalanan, pero dahil gusto niya na maging matuwid tayo at matubos sa kasalanan, inako niya at dinala ng Panginoon sa cross lahat ng kasalanan natin. Sino po ditong kayang gawin ni Jesus, kayang gawin yung ginawa ni Jesus? Sige, may 3 po akong pako dito. Diba? At ang sabi dito, upang tayo mamatay sa kasalanan. Kaya yung tinanggap mo si Jesus, I tell you, sabi dito, patay ka na sa kasalanan.
O tingnan mo uli yung katabi mo, tingnan mo. Parang nagmumulto pa yung mga, nagmumulto pa yung mga dating, Amen. Ano pong sabi doon? Siya mismo ang nagdala ng kasalanan doon sa cross. At ang sabi doon, upang tayo mamatay sa kasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, mamatay ka na sa kasalanan. Hello? Hello? Amen. Napaka-power ng verse na to. Siya mismo ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa cross upang tayo mamatay sa kasalanan. Si tayo ang may utang, siya ang nagbayad. Kaya hiya. Tama po ba? Mangungutang ka pa ba pag iba na nagbayad? Nakakahiya na. Di ba? We need to work out this one. Amen. Ikaw sa po ako. We need to work out the power of the cross. Huwag natin sayangin ang ginawa ng Panginoon sa cross. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mamatay ka na sa kasalanan. Ba't di nyo sinasabi? Hello? Mamatay tayo sa kasalanan at sabi, mabuhay sa katuwiran. Sa magitan ng kanyang sugat, gumaling tayo. Imaginin po ninyo, yung cross, ang power ng cross, it gave us salvation and transformation. Sana dumating pa nung makita ito lagi sa atin. At hanapin nila ang namatay sa cross na nagligtas sa buhay po ng bawat isa. Amen? And this is the thing na gusto pong sabihin ng Panginoon. Ang cross ay hindi simbolo ng pagkatalo ng buong mundo, ng sanlibutan. Akala ni Satanas, nung namatay si Jesus Christ, ay pagkatalo na at pwede nang mag-reign siya. Hindi niya alam, tagumpay tayo laban sa kasalanan. Dahil merong namatay para matubos ang ating kasalanan. Akala ni Satanas, doon siya panalo, hindi niya alam, doon tayo nanalo dahil iniligtas tayo sa kapangyarihan na ginawa ng Panginoon doon sa cross. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating pong Panginoon? What else? What is the power of the cross? Una po, sabi doon, the power of the cross ay hindi limitado, it limitless. Limitless. Kaya sabi ko po sa inyo, every time na ikaw po ay nagdideklara, huwag kang matakot, i-release mo yung power dahil nasa iyo yon. Pangalawa po, sabi doon, ang kapangyarihan ng cross ay nagbabago at nagliligtas. Kaya nga po, every people na ina-appreciate ang kaligtasan sa ginawa ng Panginoon sa cross, grabe po yung pag-perform ng kanyang transformation sa buhay. Ini-encourage siya ang sarili, pinomotivate yung sarili para magbago. Bakit? Alam niya kasi ang ginawa ng Panginoon sa cross. Last po, ang power doon sa cross ay buhay na buhay sa loob natin. Within us. Amen? Sabi po doon, according to His power that is at work within us. The power is already working in you. Sabi mo nga, sa katabi mo, nasa iyo na. Amen. Nung tinanggap natin si Jesus na bago tayo, grabe po. Yun yung way na inilagay na ng Panginoon yung kapangyarihan. Bakit? Alam ni Lord na hindi mapapahiya kay Erwin, kay Steph, kay Donna kapag ibinigay yung kapangyarihang yon. Bakit? The transformation and salvation ay nasa kanila na. Kaya sabi ng Lord, nung tinanggap mo yung kaligtasan, nung ginawa ko doon sa cross, nasa loob na natin, nasa within, nasa inner na natin. Sabi po sa Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. And it is longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi po doon, namatay na tayong kasama ni Kristo sa cross. Pag sinabing namatay na tayo sa kasama ni Jesus Christ sa cross, hindi na ikaw yung dati. Bago ka na. Hindi na ikaw nabubuhay sa iyong sarili, si Kristo na. Tanong, pag nabubuhay ba kay Kristo na, ano na po ang ugali ng isang tao? Ha? Mabait. Baka madagdagan, sana kunin ka na ni Lord. Hello? Ang sabi doon, kapag hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi nabubuhay na si Kristo,
Kaya lahat po ng kakatabi ko at mga naritong kaharap ko, kayo po ay si Kristo at si Krista. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay, kung babae yan, ikaw si Krista. Kung lalaki yan, ikaw si Kristo. Sabi doon, nabubuhay na. Amen? Kaya, napaka-powerful po ng cross. Hindi na nabubuhay yung sino ka sa sarili mo. Pag binanggit mo kung sino ka, Diyos ko po, nakakatakot. May ugali ka, hindi ka katuwa-tuwa, tama. Pero kapag nabubuhay si Kristo sa atin, sabi doon, ito po'y nagwo-work within us. Iba na, si Kristo na ang nakikita sa atin. Kaya nais po ng Diyos, ngayon pong araw na to, ang gustong sabihin ng Panginoon ngayon, mamatay ka na sa sarili mo, mabuhay na si Kristo sa'yo. Amen. Ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Alam niyo po, ang Galatians 2:20 nagsasabi, hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo. Bakit? May namatay na. Dapat ang nabubuhay na ngayon ay si Jesus sa buhay mo. Amen. Hindi ito external lang. Ito po'y nasa loob mo na power. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Kung may laban ka sa buhay, may power niya na sa loob mo. At gusto ng Diyos ma-release ngayon. Gusto ng Diyos ma-release mo para sa sarili mo at para sa iba. Amen? Kaya kung may patay na sitwasyon sa buhay mo, may power po pa rin sa loob mo, ang Diyos na mismo ang magpo-provide ng lakas para sa iyo. Do you remember doon sa 12 taon na babaeng dinudugo, may lumabas na kapangyarihan sa Diyos? Ano lang ang ginawa ng babae? Ano lang ginawa ng babae? Mahawakan lang daw po ang laylayan ni Jesus Christ, na damit ni Jesus Christ, siya ay gagaling. Sige nga, hawakan mo uli yung katabi mo, hawakan mo uli. Hawakan mo. At may lalabas na power dyan. Mamaya, ipagmamakto ka niyan. Sige. Yan. Hello? May lalabas na power. Sabi doon, kung patay ang sitwasyon mo ngayon, may power pa rin sa loob mo pagkat Diyos na mismo ang nagpo-provide ng lakas mo. Bakit? Grabe po yung iniligay na kalakasan at power within us, dyan sa puso mo. Amen? Kaya sabi ko po kaninang umaga, kaya kayo, pag tulog na ang pastor, huwag na kayong tatawag ng mga 12:00. Pastora, papray nga po. At pagod na, at ano po, ganito. Sabihin mo ulit sa katabi mo, may power ka rin. Hello? Hello? Kaya yung pastor sa kinabukasan, wala ng power. Ay, alauna, inatawag, pwede naman mag-pray siya. Amen? Anuhin ko po si Ninong Enteng talaga 12:00 at alauna inatawag. Talagang si Ninong Enteng kahit kailan. Yung ganong oras ay inatawag. Hindi mo naman papahindian. At iba ang kanyang oras sa laging kapareho ng Canada. Hindi mo mapahindihan. Sabi niya, Reb, tulog ka na ba? Ay, sino ka naman hindi tulog sa ganitong oras? Di ba? Pero, ano pong gusto sabihin ng Diyos? Nasa loob mo na ang kapangyarihan. This month, God wants you to release it. Ilabas mo na yan. Amen? Huwag kang matakot. Hindi lang po pastor ang may power. Lahat tayo because the power of the cross na tinanggap natin, nasa atin na. Amen? Kung ikaw ay kay Jesus, may power ka to overcome sin, may power ka to endure trials, may power ka to keep going, may power ka to pray for those people na may sakit, may power ka to release everything because the power of the cross, the power of Jesus Christ is in you, within you. Amen. 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 Kahit po madilim ang paligid mo, lagi mong tatandaan, may power ka pa rin inside of you. Bakit? Yung tinanggap mong Jesus ay hindi nauubusan ng kapangyarihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ako'y maikukwento sa inyo ko lang sasabihin. Gusto ninyo malaman. Yung Diyos ng ibang tao'y lumalabas lamang kung mahal na araw lamang. Yung atin, araw-araw, ay nagpapakita ng kapangyarihan. Yung Diyos nila, yung Diyos ng iba,
may namamatay sa isang araw. Yung Diyos natin, nakilala na namatay sa cross, isang beses lang namatay, hanggang ngayon ay buhay na buhay. Bakit namamatay? Dahil hindi natin ginagamit ang kapangyarihan within you na nasa iyo na. Ulitin mo, hawakan mo yung katabi mo. Ayan. May lalabas diyan. Hindi man pera ay makamamay 1,000 o kung magkano man. May lalabas dyan, guys. Amen. I'm so blessed, no? So amazing God, the power that works within us. Nung pong nagkaroon ng emergency tayo sa ama po ni Pastora Joy, grabe yung power ni Lord. So amazing power na binigay ng Panginoon. Tuesday yon, last Tuesday. Nasa life group po ako. Iniwanan ko yung life group ko kasi kailangan ko pumunta doon. Sabi ko, napaka-amazing ng power na nasa loob ng natin, lalo na ng JA1, lalo na mga nakaharap kong ito. Grabe yung power na binigay sa atin ng Panginoon. Nung pong nangailangan ng EIC yung tatay ni Pastora Joy, si Tatay Peter, no? Ay wala pong ICU ang buong ospital na bakante. So 8 hours po kami narito sa hospital natin. At pag pala matagal ka na sa emergency, hindi na po nurse ang magpapump. Dahil nakatubo na siya eh. Ang magpapump na po ay relatives. Muntik na po akong mag-cross, sign of the cross. Kasi po first time ko last year na mag-ayos ng patay sa imbalsamador, sa imbalsadamo. Basahin na nga. Oo. Ako po ang nag-ayos nung dabit nung namatay. First time ko uli pong ma-encounter uli ngayong taong ito na mag-pump ng taong natubuhan na kailangang i-pump. Kami po'y 4. Pero nga talaga, matapang. May talaga si Pastor Norlin na kaisama ko. Katapang. Kami po ang nagpa-pump for 8 hours. Hanggat wala pang ICU. Ito po, hindi pa kayo ng energy ko, dahil lang naalala ko po si Pastor Har, pero naalala ko. Kaya baka maipang po yung mapatigil ako. Bigla na lang natutunog yung gano'n. So, ako muna yung ng lakas ng loob. Di ba? Tapos sabi ko, nung ginagawa ko itong teaching na ito, parang napapahiya ako sa sarili ko. Power yung pinag-uusapan, pero parang itakot. So, pump po kami ng pump. Sabi ko, sige, mag-pump po na kayo. And then, nung nasa room na po, napagod po talaga si Pastor Orly kasi ang tagal namin siyang pinalitan. At ako po yung nag-ipon pa ng power! Kasi po, at tsaka din yung tatay po, nahihiya pag naandun ako, nako-conscious siya. So, nung nasa room na, saka po ako nag-pump. Ay, ito ka po. Nung ako na po nagpapump, pababa yung oxygen. Yung aking power, nanghihina na rin. Kasi natatakot ako. Sabi, Kuya Jimmy, ikaw muna. Pag nababa na si Kuya Jimmy, ikaw muna. Kasi nung nakarampon medyo nung pag-pump ko, masama pala po yung pag pinump mo, Nurse Helena, hindi pwedeng idikit yung ayoko na may didikit ko. Kumano siya. Diyos ko, Lord. Grabe yung power. Na-imagine niyo po, sabi ng iba, pag nakatubo na, ay ewan ko lang kung makabalik pa yan ng buhay. Praise God. Buhay. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amazing si Lord. Almost 500,000 ang kanyang pong nagastos sa kabuuan mula pa nang idina-hospital din dito. Pero grabe the power that within them, us, yung mga lahat ng tumulong, pinagsama-sama yung power, yung kakayanan. Amazing ang power ni Lord eh. Isipin niyo po nakabayad. May kausap po ako. Ano pong ibig kong sabihin? Yun yung sinasabing sa patay na sitwasyon,
doon sa power na nasa loob mo, mismo na ang Diyos ang magpo-provide ng lakas mo. Bakit? Nandyan na talaga, ibinigay na ng Diyos sa'yo. At pag ibinigay pa ng Diyos yan, tuloy-tuloy ang walayang tigil at pag giniginamit mo, bibigyan ka uli. May kausap po ako. May kausap po ako. Kahit madilim ang paligid mo, alalagay mong tatandaan, kahit nasa madilim ka pang sitwasyon, meron pa ring power inside of you. Huwag kang matatakot na i-release yan at ideklara sa sitwasyon mo na may kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Ano pong ibig kong sabihin? Let's work out the power na nasa atin ngayon. Huwag kang matakot. Ngayon, haharapin natin na talagang tayo nanalo kasama ng Panginoong Jesus doon sa cross. If you are in Jesus Christ, the power of the cross is already active in your life, in my life. Kaya gusto ng Diyos ngayong buwang pong ito, anumang sitwasyon ng meron ka, gamitin mo na yung nasa loob mo. Magko-close po at magto-turn off ako every madaling araw ng cellphone. Wala kayong makukontak na pastor. Oo. Mag-pray kayo because you have the power within you. Amen. Ulitin mo. Tapikin mo yung katabi mo. Hawakan mo, may lalabas sa power dyan. Maniwala ka. Sayang. Kung hindi man natin ginagawa ang panata at hindi natin ginagawa ang ginagawa ng mundo, nagiging wala ding saysay ang ginawa ng Panginoon sa cross kung tayo hindi natin gagamitin ito. Amen. So what to do? How can you activate the power of God that already working within you? Simple lang po, sabi po kanina, surrender. Trust. Believe beyond what we see. Amen? Suko mo kay Lord. Magtiwala ka. Maniwala ka beyond sa mga bagay na nakikita mo. Dahil naniniwala po ako, lahat ng bagay na isinurrender mo sa Diyos, pag naalala mo ang ginawa ng Panginoon sa cross, doon mo makikita yung kapangyarihan ng ginawa niya doon sa cross ay para sa'yo. Amen. Let's trust. Kasi yung power that within us, ang siyang magiging way para maabot po ang iba, para maging okay ka sa sitwasyong worse ka ngayon. Bakit? Within in you, there's power na ibinigay naman. You need to trust the power na ibinigay ng Lord doon sa cross. What else? Believe beyond. Maniwala ka beyond what you see. Amen? Maniwala ka. Si Jesus Christ nga, isipin niyo po, hindi pa siya namamatay sa cross. Natanggap na natin yung power, yung benepisyo. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos. Maniwala tayo at manampalataya. Beyond pa sa mga bagay na nakikita natin. At naniniwala po ako, ngayong buwang ito, yung power may lalabas sa atin. Bakit? Isusuko na natin lahat para sa Panginoon dahil alam natin may ibinigay ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Are you ready, church? Panahon na po natin gamitin ang power na meron tayo. Ready? Wala talaga akong kausap dito. Ready? Sabihin natin, power! Amen? So ang cross ay hindi katapusan ng kwento, kundi simula ng kapangyarihan sa buhay mo. Kaya every day, kahit hindi Semana Santa o mahal na araw, alalahanin mo ang kanyang ginawa sa cross. Amen? Si Satanas, galit na galit kapag inaalala ang ginawa ng Lord sa cross. Bakit? Nagsimula siyang matalo nung time na yon. Amen? Kaya kung may sitwasyon ka sa buhay mo, kahirapan, Satanas, nakahirapan, umalis ka dyan. Panalo na ako nung namatay si Jesus Christ sa cross. Amen po ba? And this is my challenge. Sabi mo ulit sa katabi mo, may nanalo na. Ulitin mo, may nanalo na. Ulitin mo, may nanalo na. Sino pong nanalo? Ikaw. Bakit? May lalabas ng power sa buhay mo. Gagamitin mo na ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Power that work within us. Amen. It is immeasurable. It is give salvation and transformation. And it's about time to use it. Aba, ay buhay na buhay po at bagong-bagong testimony. Si Tutoy, nag-report sa akin kanina sa opisina. Aba, ako'y pinaglit sa prayer. Bago ko sila pinaglit sa prayer, pinatanggap ko sa Panginoon. Oh, kalain mo. Sabi ko sa kanya, yung ilang buwan mo hindi pag-i-group, pasado ka na. Magsisimula ka na mag-i-group ngayon. Grabe yun. The power that within us, huwag mong maliitin ang kapangyarihan na nasa iyo. Merong lalabas dyan, maniwala ka.
Hindi mo kailangan lagi ang pastor para ipanalangin ang iyong business, para panalangin ang lahat ng bagay. The power that within you is so much powerful. Ang kapangyarihang meron ako ay meron ka rin. Kasi yung tinanggap mo nang namatay sa cross ay iisa lang yon. You need to use the power that within you. Sabi nung isang kausap ko kahapon, Inay, mas mataas ang kanilang mga espiritu eh. Sabi ko, walang tataas sa espiritu ng Diyos na nasa iyo. Inay, mas mabigat yung aking problema eh. Walang bibigat sa kapangyarihang binigay ng Diyos sa iyo when He died on the cross. Inay, matindi yung aking sakit eh, baka hindi gagaling. Mas matindi ang sugat na ginawa ng Panginoon sa cross para sabihin mo sa sakit at karamdaman niya, pinagaling ka na. May kausap po ako. Yung hirap na walang papantay sa hirap ni Jesus Christ, pero walang hihirap. Kung sinasabi napakahirap ng buhay, walang hihirap sa naranasan ni Jesus. Pero lahat ng yun na ibinigay sa atin ng benepisyo para sabihin natin sa kahirapan, umalis ka dyan. Dahil lahat ng bigat ko, dinala na ng Panginoon sa cross. Ano lang kailangan? Palaging sabihin mo sa sitwasyon na mabigat at mahirap sa iyo. Yung medyo proud, may nanalo na. Kaya? Sabihin mo sa sitwasyon mo, hoy, may nanalo na. When Jesus died on the cross, when I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, may nanalo na. At ako yon. Bakit? The power that God gave me, marirelease ito sa anong sitwasyong meron ako. Are you ready? Are you ready? We will start today na gamitin ang power na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. Are you ready? I want you to stand up. Just close your eyes. Kung pakiramdam mo, pagod ka na. Kung pakiramdam mo, wala ka ng pag-asa. Kung pakiramdam mo, tapos na ang laban at talunan ka na. Habang nakatayo ka ngayon, habang tinitingnan mo at binabalikan mo ang ginawa ng Panginoon sa cross, gusto ng Diyos magpatuloy kang gamitin at kilusan ang matagal na power na ibinigay sa iyo nung namatay siya sa cross. Sa cross, siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na walang limitasyon. Kung nililimitahan ka ng sitwasyon mo, kung nililimitahan ka ng physical mo, because you've been experienced sicknesses and diseases, emotional, ano mga bagay na nasa kinabibigatan ng physical mo. Kung may bagay na sinasabi mong, eto na talaga ako, hindi na ako mababago, sapul ang buhay ko, ganito na talaga ang ugali ko. If you realize that the power of the cross gave you salvation and transformation, I tell you this afternoon, may mababago at may maaayos sa sitwasyon sa buhay mo. Bakit? Kasi gagamitin mo ang nasa loob, dyan sa nasa loob na power na ibinigay ng Panginoon sa iyo. And I want you to be ready. I want you to be ready. God will use you. God will use you. If Jesus Christ used to experience na gamitin para sa atin, para maranasan ang kaligtasan, para matanggap natin ang kabanalan, ang kagalingan, ang kagaanan sa buhay. You know, it will not stop na natanggap natin. This month, today, binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan to release that power, to command and to declare and to confess sa situation na meron ka ngayon.
Because you have power within you. You have power within you. Ibinigay ni Jesus Christ ang kapangyarihan dyan sa loob, dyan sa kaloob-looban mo. And you need to use it. You need to release it. And I want you to be prepared. Kasi muling ipapaalala ng Diyos sa'yo ang ginawa niya sa cross. Just be ready. At sasabihin mo, totoong ibinigay na ng Diyos ang kapangyarihan para gamitin ko ito para sa iba at para sa mga sitwasyon na meron ako. I want you to lift up your hands. Kung nagda-doubt ka pa kung nasa iyo yung power ni Lord, once again, I want you to be ready to receive that power. I want you to be excited to receive that power na ibinigay sa iyo ng Panginoon at ibibigay pa rin niya para magamit mo ito at matanggap mo ang benepisyo nito. Hallelujah, Jesus. By His stripes, we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood, we washed clean. Now we have the victory. I want you to be ready. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Intindihin mo yung song. Sabi doon, stripes, we are healed. By His nail-pierced hands, we're free. Come on, I want you to receive that. By His blood, we're washed clean. Come on, declare. Now we have the big. I don't know your situation, but the Lord says to you, the power of sin is broken. Jesus overcame it all. Oh, Jesus. He has won our freedom. Jesus. Ipakita mo sa sitwasyon mong mahirap na may nanalo na. Sayat. Hallelujah! You have won the victory. Gusto ko lumapit ka, na mananagumpay ka, na meron kang kapangyarihan sa anumang sitwasyon na meron ka. Because the power of the cross, 2,000 years ago, ibinigay na sa'yo when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. And I want you to enjoy that power that God gave you. Oh, seated in majesty. You are the reason. Declare in your heart. Hallelujah. Declare, you have won the victory. Kung nangihina ka, kung pakiramdam mo, hindi mo pa natatanggap ang kapangyarihan ng Diyos, the Lord will release His power today. You have won it all. So that you can use it and to release it for every hard situation that you have. Declare in your heart. Reset King. Oh, oh.
on, just declare. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands. Grabe yun, grabe yun. I want you to meditate this song. Woo! Amen. Now we have. Ito yun oh. Ito yung transformation na ginawa ng Panginoon sa cross. Our sin is broken. Jesus overcame it all. Because He loves you so much. He has won our freedom. Jesus has won it all. Gusto ko habang inaawit mo, you are victorious and you are claiming that receive the power of God. Hallelujah. You have won the victory. We want to receive it today. Yeah. You have won it all for me. That could not hold you down. Come on, declare. You are the risen King, seated in majesty. The Lord will release to you the power. Come on, I want you to receive that. Receive today. You sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King. Woo! Seated in majesty. You are the risen. Tingin ho kayo sa akin. Tingin ho kayo sa akin. Ano ang sitwasyon ang meron ka ngayon? Ano yung kabigatan, ano mga bagay na gusto mong may lumabas sa kapangyarihan sa iyo, that God will use you for that situation. Ano po ang sitwasyon mo ngayon? Ang sabi ng Diyos, it's about time to release that power within you. Within you. Within you. I don't know, every one of us, may mga kanya-kanya, no? But I tell you, we have the same power that within us. Hindi po dahil magaling ako, hindi dahil kaya ko. Alam niyo po, lahat ng bagay na kinakaya ko, it's not my strength but within in me. That is the power of God. Habang inaawit po ng music team ang song na ito, I want you to release that power that within you. I don't know your situation. Kung mabigat yan, kung may dinadaanan ka, gusto kong harapin mo yan. Habang umaawit po kami, harapin mo na ikaw ay panalo. Binigay na sa'yo yung power. I-exercise mo ang power ng Diyos. Amen. Are you ready? Are you ready? Say it for that situation. I believe, I sense in my spirit, may lalabas na power dyan sa puso mo. May lalabas na power sa sitwasyon mo. Amen. Are you ready? Are you ready? Huwag kang matakot dahil hindi ikaw ang hindi power mo. Pero gagamitin ka ng Diyos para lumabas ang kapangyarihan ng makita mo. Ang mabigat na sitwasyon ay maayos. At ang lahat ng sitwasyon na meron kay may magandang ginagawa at gagawin ng Diyos. Are you ready? Just open your mouth. Release that power in your situation. Habang umaawit po kami, use your power within you. That is within you. Hallelujah. Come on, pray. Pray. You have won the
ano yung sitwasyon mo. But I want you to pray. Release the power of God. Come on. You have the power that within you. That within you. Pray for that situation because there is power within you. Within you. If it is sickness, if it is hardship, if it is any situation na nahihirapan ka, pray and release the power of God. Huwag kang tigigil hanggat hindi mo nararamdaman that the releasing power. Hallelujah. Come on, just pray. Huwag kang matakot. The power within you is already in you. Yeah. Don't stop to pray for your situation because you have the power within you, immeasurable, that you cannot imagine, that work within you, seated in majesty. Oh, you are the risen King. Come on. God is already releasing the power. Hallelujah. Seated in majesty, you are the risen King. And this is the truth. Our God is risen. He is alive. Woo! He won the victory. He reigns on high. And that is the truth. God is risen. He is alive. Our God, the victory. He reigns on high. This is the truth. You are alive, Lord. Nabuhay ka noon pa man. At hindi ka na mamamatay because the power within us. We want the victory. Here is on high. Our God is risen. He is alive. We want the victory. We want on high. Hallelujah. You have won the victory. Habang nakataas yung kamay mo, tingnan mo yung sitwasyon na gusto mong releasean ng kapangyarihan ng Diyos. And declare it today. And say it today. I release the power of God. Come on, come on. As a prophetic gesture. Come on, as a prophetic gesture. Habang nakalay hands ka, nakataas yung kamay mo, I don't know your prayer. But declare it, I released the power of God. Come on, come on.
I release it by the power of God. Tingnan mo yung sitwasyon mo. Tingnan mo yung gusto mong releasean ng kapangyarihan ng Diyos. The powers that within you. Say it, I released it. I release the power of God. Hindi ka na matatakot. Tatayuan mo ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Panginoon. At tandaan mo, kahit matagal nang ginawa yung cross, yung ginawa ng Panginoon sa cross, kahit paulit-ulit mo nabanggitin ang ginawa niya, kailanman ay walang expiration ang kapangyarihan nito. Father God, we thank you so much. Pangako namin, hindi mamamatay ang kapangyarihan ng ginawa mo sa cross. Dahil matatagpuan mo kami, nagagamitin namin ito to release to everyone. Gamitin para sa iba. Gamitin sa mga bagay na ginagawa ng kaaway sa aming mga buhay. Para sabihin kami talunan. Ngayon, Lord, lahat ng power na ginawa mo doon sa cross, gagamitin namin. Ilalagay namin, Panginoon, upang makarating sa marami at makilala ka, O Diyos. Tapos na, Panginoon, na mag-keep silent kami sa power that within us. It's about time to release it, Panginoon, para makita ng sitwasyong mahirap sa amin at makita ng iba ang Kristong namatay sa cross noon ay kailanman ay hindi na namamatay. Because the power na natanggap namin ay makikita na para sa amin, O Diyos. We thank you so much, Lord. Give us more courage, more wisdom, Panginoon, para magawa namin, ma-exercise namin, at ma-enjoy namin ang power, ang benepisyo na ginawa mo sa cross. Marami pong salamat. Sa iyo po namin ibinibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Ito po ang aming panalangin. Pwede po ba sabihin mo sa 5 katao, kakamayan mo, may nanalo na. Praise God. Tayo po'y dumakas sa ating buong communion at ating po'y ipanalangin po ang elements na gagamitin po natin ng tinapay and juice. Panginoon, salamat po Lord sa iyong mensahe mo, Panginoon, sa aming araw na ito, Lord. Tunay po na bless po ang bawat isa, Panginoon, ng iyong mensahe mo, God, Lord. Salamat po, Diyos, at aming pong gagawin na pag-alaala sa ginawa sa cross na isang kapangyarihan mo at ang inilagay mong kapangyarihan sa puso po namin, Lord, upang kami magtagumpay. Habang inaalala po namin upang lagi kami magtatagumpay araw-araw sa aming buhay, Lord. Ang tinapay, Diyos, na ginagawa, gagamitin namin, Lord,